Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako. Bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-10 linggo sa karaniwang panahon, huling araw para sa linggong ito na atin pong pinagninilayan at nilalakbay. Atin po munang balikan ang ilan sa mga salita na atin pong nawa ay hindi makalimutan, mga pahayag ng ating Panginoong Hesukristo mula sa ating mga ebanghelyo sa loob ng linggong ito. Nung Lunes, sa ating pong pagsisimula, ay binalik tayo sa tagpo kung saan nasa paanan ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad. At ang sabi ni Jesus sa kanyang ina, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Ipinagkatiwala ng Panginoong Hesus ang simbahan sa pangangalaga ng ating mahal na Birhen. Ganon din naman, nawa ang mga alagad ay magsumikap din na pangalagaan ang inang simbahan. Noong Martes, pinaalala sa atin ni Jesus, tayo'y mga asin ng sanlibutan, tayo'y mga ilaw ng sanlibutan. Na kailangan natin yung saktong pagbibigay ng alat, saktong pagbibigay ng liwanag. Anumang kulang, anumang labis, hindi ito makakabuti, lalo na kung tayo po ay mayroong ginagabayan. Kailangan natin makuha yung saktong lasa, yung saktong paggabay, hindi yung minsan kasi parang baka sumusobra tayo, gusto lang naman natin magbigay ng gabay, pero dahil nga hindi natin na pagtutuunan ng pansin, mas lalo tayong nakakaligaw sa atin po mga ginagabayan. Nung Miyerkules, ang sabi naman sa atin, ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Pagiging asin, pagiging ilaw, ang tanging layunin,
ipahayag ang mabuting balita. Hindi dadagdagan, hindi babaguhin. Kaya nga, mabigat ang misyon natin, lalong-lalo na para sa mga nagpapahayag ng kautusan o ng mabuting balita. Nung Huwebes, sa pagdiriwang natin ng kabisahan ng ating Panginoong Jesucristo bilang walang hanggan at dakilang pari, ipinaalala sa atin na tayo po ay ipinagdarasal ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi niya, bahagi ng kanyang dasal, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalan bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Hinahangad ng ating Panginoong Hesus na tayo po ay makasama doon sa langit, kapiling ang kanyang Ama. At kahapon, Biyernes, pinaalala ulit sa atin kung ano ang sinasabi ni Hesus tungkol sa pagkakasala, pakikiapid, o pangangalunya. Kaya sinabi niya, ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. At ngayon, ang sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, sabihin mo na lang, oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Maganda po na mapagnilayan natin, kala natin yung mga salita natin, mga pangako na binibitawan natin. Ano ba mga pangako? Sino ba mga nagbitaw ng mga pangako? Unang-una, yung mga mag-asawa, nangako. Pag tinatanong, opo. Nangangako ka ba? Opo. Ang pari, kapag inordinahan, tinatanong din, opo. Kapag yung mga organizations, nagkakaroon kayo ng mga renewal, dito sa parish natin, madaming organization, magre-renew, Sacred Heart, magre-renew. Ang daming nagre-renewal every year. Pero naiintindihan ba natin talaga yung kalakip ng pangako na ating binibitawan? Hindi kasi tayo pwedeng maiwan lang doon sa susumpa tayo, tatayo tayo dito, nang hindi natin lubusang inuunawa kung ano ang kalakip ng pangakong ating bibitawan. Kasi yung simpleng oo, tapos hindi mo gagawin, nagkakasala tayo ayon mismo sa ating Panginoong Jesus. Ay isang seryosong bagay, di ba? Yung mga salita. Salita na po pwedeng magdala sa iyo sa langit, pero ang salitang binibitawan mo ang pwede ding magpahamak sa iyo. Kaya simplihan na lang natin, kung ayaw, ayaw, kung gusto, gusto. Anong gagawin natin? Although, nawa sa pagtatapos ng linggong ito, muli nating sariwain din. Tayo naman, lagi tayong umaharap sa Panginoon. Pag umarap tayo, Lord, di ko na po gagawin. Diba? Lagi tayong nagaganyan, no? Pero paglabas sa simbahan, magkakamali na naman tayo. Pero dahil napakabuti ng ating Panginoon, kung kaya, lagi din niya tayong pinagbibigyan. Pero hindi niya binabago, no, na nagkakasala tayo sa atin pong mga binibitawang salita. Kaya wala na yung mga cross my heart, mamatay man ako, di ba? Kala natin wala lang, di ba? Laro lang. Pero nasa Biblia din. Kung hinahanap natin ito sa Biblia, nasa Biblia din.
Minsan kapag yung mga nanliligaw, di ba, ang daming pangako, bibigay ko ang araw, bibigay ko yung bituin. Siguro, sa isang salita na po pwede nating sabihin, magpakatotoo tayo. Maging totoo tayo sa atin pong mga sinusumpaan at binibitawang salita. Amen?